naman nitong si Sal Panelo, mga ka-GP Natics, ito, di ko alam talaga naman, Diyos mio Marimar. Ayan, mga ka-GP Natics, tanga rin pala, itong si Paulo Panelo. Pero inyo mga kababayan, nagpahayag po ito na i-postpone daw muna ang hearing habang walang TRO. At sumagot ito. Sumagot po dito si Attorney Jesus Palsis, mga kababayan. Pero pinanindigan pa rin ang katangahan nitong si Paulo Panelo. Ito po yung kanyang pahayag, mga ka-GP Natics, singgil sa bagay na yan. Ito po sabi ni Attorney Sal Panelo, ni Attorney Jesus Palsis rather, mga kababayan, Attorney Paulo Panelo, lawyer of Sara Duterte, said the House should postpone the hearing on April 14 because of the pending Supreme Court petition. Ngek! Wala namang TRO, bakit makikinig sa iyo ang House? Duwag, takot at syokot, mga kababayan. Kasi nga naman, ito po yung pahayag ni Sal Panelo, mga ka-GP Natics. Ayan, sabi niya po rito, ayan, hindi pala ito yung unang sinabi niya, mga ka-GP Natics. Well, wait, ako na lang magpapaliwanag. Kasi sabi ni Sal Panelo, mga kababayan, ito yung, nandito rin naman actually, sa post na to. Sabi niya ganon, as usual, banat muna bago research. I said in the interview that it would be prudent for the House Justice Committee to postpone in deference to the Supreme Court, mga kababayan. Okay, sinabi niya dito ang root word is prudent, di ba? Ibig sabihin, maingat, mga kababayan. Bilang pag-iingat, mas magiging maingat siguro ang House of Justice Committee kung ipopospone daw muna nila ang pagdinig ni Sara Duterte, mga kababayan, ang impeachment laban kay BP Sara Duterte. Ngayon, mga kababayan, hindi ba pagiging prudent din po yung pinapakita at galawan na ginagawa ng House Justice Committee, mga kababayan, na kung saan po ay sinabi po ng Supreme Court sa kanila, dapat, 'di ba? Ito yung House versus versus BP Sara Duterte. Ito yung sinasabi ng House, tawag dito, sorry mga kababayan, Supreme Court versus, mali, ulit. House versus Sara Duterte. Ito yung sinasabi ng Supreme Court, mga kababayan, na dapat bigyan ng due process etong si Sara Duterte at kailangan po, mga kababayan, bigyan po siya ng right to heard, 'di ba? Kailangan bigyan po siya ng pagkakataon para marinig ang kanyang panig. Di ba prudent na 'yon? Di ba 'yun, mga kababayan, ay pagiging maingat na 'yun? Dahil hindi po magiging maingat ang House Justice Committee kung hindi po nila susundin ang sinasabi po, mga kababayan, ng Supreme Court. So therefore, another bobong abogado. Another abogago na naman, mga ka-GP Natics, ang nagrurunong-runungan. Bakit ba kasi masyado kayong takot, masyado kayong syokot at duwag? Hindi namin malaman kung bakit ba kayo natatakot. Bakit kailangan sundin kayo ng pagdinig ng Committee on Justice na itigil muna ang pagdinig laban kay BP Sara Duterte kasi, mga kababayan, tuloy na. Ganun ba yon? Kasi ang sabi ng Supreme Court, bibigyan ko kayo ng 10 days para sumagot, para mag-reply laban sa mga nagrereklamo. Yung 10 days na yun, mga ka-GP Natics, nung 9 sila, di ba, nagbigay? So, plus, sabihin natin, plus 10 days. O, 18 or 19, mga kababayan. Tapos na po yung April 14 nun. So, wala nang balakid. Kahit anong gawin nila, hindi nila mapipigilan kasi wala pong TRO. The only moment, 'di ba, na dapat itigil mo 'yon kapag pag meron pong inilabas na TRO ang Supreme Court. Kaya nga TRO, temporary restraining order. Pero pag walang TRO, di wala ring tigil. Bakit mo ititigil? Mga kababayan, it's tantamount na ibig sabihin kung walang TRO,
you should proceed. 'Di ba? Yun ang ibig sabihin nun. Hindi naman pwedeng mga kababayan walang TRO tapos aantayin mo pa. Di ba ano ba ang sole power ng Kamara, ng Congress mga kababayan when it regards to the impeachment? 'Di ba? Sila ay pwedeng mag-decide. Ang impeachment ay sui generis. Mga kababayan, Diyos mio marimar. 'Di ba? Ewan ko dito sa mga DDS na to. Kung saan ba napupunta ang mga utak ninyo, sa talampakan ba? Basta DDS, nagiging tanga, nagiging bobo, nagiging gago pagdating sa batas. Tapos sasabihin pa dito sagot niya mga kababayan. So I said in the same interview na ituloy nila yan. Sabi ko pa, mabuti na ding matuloy para makita ng Supreme Court Justices na mga impeachable officers din kung gaano kaabusado at illegal ang mangyayari sa House Justice Committee hearing. Nang sa gayon, makita nila ang pwedeng gawin sa kanila ng Kongreso kung hindi sila umaksyon. Hindi takot si BP Sara. Ang tunay na duwag, yung ayaw lumaban ng patas kasi alam nilang hindi nila kaya talunin si BP Sara sa impeachment man o sa eleksyon o sa tamang paraan. Wow! Mga ka-GP Natics, ang galing talaga, no? Talagang may mind conditioning na talagang kailangan may ganito na hindi nila kasi kayang labanan si Sara Duterte sa impeachment man o sa eleksyon. Wow! Ang galing mga Sino ba ang tunay na takot? Ang House Committee? Or si BP Sara Duterte? Kasi I doubt na may takot ang House Justice Committee despite the fact, mga kababayan, na grabe po yung atake sa kanila. 'Di ba? Ang lagi sinasabi sa kanila, eto mga to dapat mag-inhibit dahil sila din naman ay pinagbibintangan ng tumatanggap ng mga mali-maleta. Pero again, mga kababayan, the maleta issues, ay hindi po yan mapapatunayan. Hanggang ngayon, wala pa rin pong katibayan na magdidiin doon sa mga sinasabi nila na tumatanggap. Biruin nyo mga ka-GP Natics, sa umpisa pa lang nagkamali ka na eh. O, di ba? O, sa umpisa pa lang nagkamali na sila eh. Pabago-bago sila ng statement, yun ba ay reliable? Or polluted source? Di ba? Alam niyo itong sinabi na same interview na ituloy nila yan. Yung sinabi niya na ituloy nila yan, ano yan mga kababayan, tawag dito, panghabol na lang yan doon sa una niyang statement na alam natin na na more prudent sa House Justice Committee kung ipopostpone muna nila habang wala pang TRO. Panghabol na lang yan, mga kababayan. Kumbaga, panlinis na lang yan para hindi siya mabatikos ng husto. Diba? Yan ang katotohanan Kasi pare-pare silang may kinakatakutan dito. Sabi ko nga, mga ka-GP Natics, babalik tayo sa original statement natin na kapag walang tinatago ang isang tao, ako sa sarili ko, kayo na nandyan, kahit sinong tao na magtapon sa inyo, bumato sa inyo ng mga alegasyon, mga ka-GP Natics, na kayo ay magnanakaw, na kayo ay corrupt. 'Di ba? Ang gagawin nyo sa sarili nyo, magkakaroon kayo ng inisyatibo na ilabas ang mga ebidensya nyo para patunayan na mali ang mga nag-aakusa sa inyo, para isampal sa kanilang pagmumuka na kayo ay gumagawa lang ng kwento at wala kayong kayang mapatunayan. Pero in the case of Sara Duterte, mga ka-GP Natics, hindi yan totoo na sila po ay walang kasalanan. Bakit sila takbo ng takbo sa Supreme Court kung wala silang kasalanan? At mga ka-GP Natics, pwede na rin tayo magbigay ng kung tutuusin ng ating di ba, ng sarili nating opinion at judgment. Bakit kanyo? Dito pa lang sa usapin na to may irregularity talaga doon sa confidential funds. 'Di ba? Isipin nyo,
mga kababayan, may notice of disallowance sila. Ngayon, hindi ko alam kung magkano yung talagang notice of disallowance, parang 72 something million. Pero merong isang certain amount, 'di ba? 15 million, mga kababayan, in order to justify their expenditures, ang kanilang sinecure ay yung resibo po ng AFP para dun sa youth summit, 'di ba? Oh. Isipin niyo 'yon. Ikaw ang inihingian, 'di ba? Para sabihin saan mo ginastos itong pera na 15 million. Ang isasabit mo ay yung resibo ng Armed Forces of the Philippines. Ibig sabihin doon, mga kababayan, doon pa lang meron ng fraud. 'Di ba? Meron ng fraud. Pangalawa, isipin nyo, ibig sabihin, kung wala silang maipakita na ibang resibo at yun ang naisip nilang resibo, mga kababayan, may nawawala na kaagad na 15 million. Now, paano GP kung may pasa nila yung tawag dito, yung tamang resibo at mapatunayan nila yung expenditure na 15 million na nawawala? Well, mga kababayan, yan ay isang ibang usapan na. Bakit kanyo mga kababayan? Pero, the fact remains the same na talagang nandaya sila sa una pa lang. So malay natin, yung sumunod na ginawa nilang resibo na ipapasa sa COA to justify their expenditure, mga ka-GPnatics, ay totoo pa ba yan? 'Di ba? Or gawa-gawa nyo lang yan. Baka mamaya dinoktor nyo na lang yan. Kasi sa una pa lang dapat yan na ang pinasa nyo. Bakit kailangan nyo mag-secure ng resibo ng iba? Di ba? Mga ka-GPnatics, nagtataka ako sa ibang mga abogado. Oh, bakit pinagtatanggol nyo si Sara Duterte na wala daw siyang ninakaw? Na wala daw problema sa notice of disallowance na binigay ng COA. Paanong wala? Maliwanag na maliwanag ito eh. Di ba umalma pa nga ang Armed Forces? Uy, maya naman kayo sa balat nyo. Kahit 5 duling, wala kami natanggap galing sa inyo. Bakit gagamitin yung resibo namin? Oh. Basic na basic yun. Diba, Eddie, wow? Oh. Nako, kaya naman nila sinasabi na mananalo si Sara, siguradong sigurado sila. Paano? Babayaran nila ang COMELEC. Tamaan, wag magagalit. Ma'am Eva Punsalan, hello. Nakabalik ka na sa Amerika, Ma'am Eva. Oh, sabi niya, Eddie, wow, doon na lang tayo sa pinaka-basic na 400 bodyguards. Kung 30K per month, nasa 12 million ng tax natin na sinasayang lang sa BP na tamad. Correct. Mga kababayan. Oh, sabi ni Ma'am Sylvia Cabel, grabe, 30 lawyers, di takot. Not guilty sa dami ng lawyer na magtatanggol. Ako, walang kasalanan. Aharapin kong mag-isa yan or kahit isang abogado, di ba? Lawyer si Sara. O hindi, pagbigyan na natin na kahit 30 lawyers, mga ka-GPnatics. Pagbigyan na natin kahit 16 lawyers, kahit ilan pa yan. Basta sigurado ka na wala kang kasalanan, total may pera ka naman, ilalaban mo yan. You will fight. 'Di ba? Until the end. Until na mabigyan mo ito ng karampatang period, 'di ba? Na matapos itong issue na to. Para malinis yung pangalan mo. Sabi ni Corayans, the person who accuses should show proof. The Dutertes does not have to prove that they are corrupt. The whole country could see it with all the lawyers they are paying. Kaufman and 16 Pinoy lawyers. Diyos ko. Ganyan po tayo minamanipulate. Ganyan po tayo ginagago ng mga ito. Speaking of another abogado, mga kababayan, nako, ang dami talagang abogado. Another na naman na abogado.